Sa nakaraang episode ay muling bumalik sa pagsasanay sila Goku kay Master Buten at bilang parte ng pagsasanay ay inutusan sila na hanapin ang isang halamang gamot sa isang isla. Doon ay pumasok sila sa kakaibang gubat at nakita ang mga dati nilang nakalaban. Sa pagpapatuloy ay napilitan sila na labanan ang mga ito. Kaso si Krillin ay biglang naalala ang mga ginawa sa kanya ng mga kalaban kaya tuluyan na itong natakot. Tapos lalo pa itong natakot dahil lumitaw rin sa mga kalaban si Bulma. Samantala, pinapanood nila Master Buten ang nagaganap at pinaliwanag nila ito kay 18. Ayon sa atin ni Master Buten, sila Krillin ay nasa Forest of Terror, isang lugar sa pagitan ng dalawang dimensyon, at sa lugar na yun ay isinasabuhay ang pinakakinatatakutan mo. Matapos nun ay muling pinakita si Goku at nakumbinsi na nito si Krillin na muling lumaban. Matagumpay nilang natalo ang mga kalaban kaso si Krillin ay nagpa siya ng sumuko sa pagtitraining at umuwi. Pero nang aalis na sana sila ay biglang gumalaw ang buong gubat at naglabas ito ng mga panibagong mga kalaban na mas malaki. Dahil doon ay napilitan na naman silang lumaban. Kaso nahulog si Krillin sa bangin ng inatake ito ng mga kalaban kaya hindi na napigilan ni 18 na mag-alala. Samantala, patuloy pa rin ang paglitaw ng mga kalaban kaya ginamit na ni Goku ang Super Saiyan 3. Pero bigla siyang nakaisip ng mas mabuting paraan kaya hindi na niya kinailangan na lumaban. Kaso si Krillin ay hindi pa rin nalalaman ang paraan na ginawa ni Goku kaya sinusundan pa rin ito ng mga kalaban na mas lalo pang dumami. Narinig ni Goku ang pagsigaw ni Krillin pero dahil hindi siya pwedeng gumamit ng enerhiya, ay tinawag na lang niya ang Quinten Cloud. Chala! Chala! Samantala, patuloy pa rin si Krillin sa pakikipaglaban. Pero ilang saglit pa ay nakatuklas ito ng ibang paraan para matalo ang kalaban ng mas madali at ito ay ang kontrolin ang kanyang enerhiya. Kaso matapos nun ay si Super Shenron naman ang lumitaw at bigla nitong binalot si Goku tapos binugahan ng hininga na sobrang baho. Oh wow, your breath really stinks, pal! Buti na lang ay dumating si Krillin at tinulungan nito si Goku na makawala. Pagkatapos nun ay sabay nilang tinapos ang peking Super Shenron. Matagumpay nilang natalo si Super Shenron at nakuha ang mga halamang gamot kaya naman bumalik na sila kay Master Buten. Kaso pagdating nila doon ay nalaman nila na wala naman palang teknik na maituturo sa kanila si Master Buten. Ganun pa man ay sinabi ni Krillin na ayos lang dahil meron naman silang natutunan sa training at ito ay ang kontrolin ng kanilang enerhiya at damdamin. Sunod ay nalaman rin nila na ang halamang gamot ay pangpahaba ng buhay ni Master Buten. Habang sila Goku at Krillin naman ay nagkasundo na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Kinabukasan ay muling nagpakinis ng ulo si Krillin bago siya sunduin ni Goku. No turning Super Saiyan on me! Maraming buwan ang lumipas nasa pamilihan si Goku para ipagbili ang kanyang mga gulay at nang mabili na ang mga ito ay agad na siyang umuwi. Maya-maya habang nasa daan ay may isang lalaki na humingi sa kanya ng tulong kaso nang tinulungan niya ito ay bigla siya nitong tinutukan ng baril. Dahil doon ay napilitan si Goku na bugbugin ang mga mahihinang nilalang. Madali niya lang napabagsak ang mga kupal pero nabaril siya at nagalusan ng isa sa mga ito. Dahil doon ay narealize niya na lumalambot na siya kaya tinawagan niya si Whis para muling magpa-training. Sinuhulan ni Goku si Whis ng sticky rice cake na sweet bean flavor kaya naman pumayag ito. Matapos makausap si Whis ay agad na umuwi si Goku para maghanda at dito ay sinabi ni Goten kay Goku na gusto niyang sumama. Kaso matinding tumutol si Chi-Chi at sinabi na ayaw niyang matulad si Goten kay Goku na bobo. Ganun pa man habang nagdadakdak si Chi-Chi ay nagkaroon ng pagkakataon sila Goku na makatakas. Pumili sila ng maraming sticky rice cake bago magtungo kay Bulma kung saan nila kikitain si Whis. Hello, Goku. Welcome. There's no stopping your dad, but she wants you to stay with me. Pagdating nila doon ay nagulat sila dahil buntis si Bulma at ayon pa dito ay malapit na siyang manganak. Sunod ay kinumbinsi ni Trunks si Goten na wag nang umalis para may kasama siyang magsanay. Dahil doon nagpa siya si Goten na hindi na lang sumama. Matapos nun ay pinuntahan ni Goku si Vegeta para ayain na sumama sa kanya pero tumanggi ito dahil malapit ng manganak si Bulma. Ilang saglit pa ay dumating na si Whis at sinabi rin ni Vegeta dito na hindi siya sasama. Matapos marinig ang sinabi ni Vegeta ay umalis na sila Whis.
Pagdating nila doon ay agad na tinikman nila Beerus ang masarap na sticky rice cake at sobrang nasarapan ito. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang pagsasanay. Maya-maya ay biglang naitanong ni Goku kay Beerus ang tungkol sa paligsahan pero ang sinagot lang nito sa kanya ay huwag ka nang umasa. Dahil doon ay naisip ni Goku na puntahan na lang si Grand Zeno sa pamamagitan ng button para tanungin. Kaso hindi pumayag si Beerus at nagbanta na tatapusin si Goku kapag itinuloy nito ang binabalak. Perhaps I've become too lax with you, like a master. Ganun pa man ay hindi ito nagpapigil at pinuntahan pa rin si Grand Zeno. Pagdating doon ay agad itong tinanong ni Goku tungkol sa paligsahan at lumalabas na nakalimutan yun ni Grand Zeno. Pero dahil sa paalala ni Goku ay sigurado nang matutuloy ang paligsahan at sinabi na sasabihan na lamang ang mga Supreme Kai para sa mga detalye. Matapos nun ay bumalik na si Goku pero sinalubong ito ng suntok ni Beerus dahil hindi ito nakinig sa kanya. Sunod ay nakiusap si Goku kay Whis na ihatid siya sa planeta nila Great King Kai para personal na pakinggan ang mga detalye sa paligsahan. Kaso nang dumating na ang magsasabi ay nagpanik sila Beerus dahil hindi nila inaasahan na ang Grand Minister pala ang darating. Power, huh? Oh, yes! My heart's really pumping now! Sinabi ng Grand Minister na ang bawat universe ay dapat may tig-10 fighter at gaganapin ang paligsahan sa lugar ng kawalan. Sunod na sinabi ng Grand Minister na ang mananalo ay gagantimpalaan ng hiling sa Super Dragon Ball habang ang matatalong universe naman ay wawasakin. Matapos nun ay sinabi naman ito na gusto ni Grand Zeno na bago ang paligsahan ay maglaban ang ika-7 at ika-9 na universe para sa Zeno na mula sa realidad ng Future Trunks. Pagkatapos yun sabihin ay umalis na ang Grand Minister. Nagalit sila Beerus kay Goku dahil hinikayat nito si Grand Zeno na magpatupad ng laro na pwedeng ikasira ng kanilang universe. Ganun pa man ay wala na silang nagawa kundi ang suportahan ang laban nila Goku at inutusan na lang ito na humanap ng 2 pang fighter na ihaharap kay Grand Zeno. Dahil doon ay umuwi na si Goku para yayain si Vegeta kaso tumanggi na naman ito kaya si Gohan na lang ang pinuntahan niya. Nahihirapan siyang kumbinsihin si Gohan kaya sinabi na niya dito ang totoo na nakataya ang kanilang universe sa laban. Wiped out? Like Dahil doon ay wala nang nagawa si Gohan kundi ang sumama. Maya-maya pa ay dumating si Majin Buu kaya ito ang sunod na inaya ni Goku at pumayag ito. Kaso hindi natuwa si Beerus nang makita ang mga sinama ni Goku at lalo pa itong nagtaka nang makita si Master Pogi na kasama ni Majin Buu. doing here? Oh, well. Ganun pa man ay nagtungo na sila sa palasyo ni Grand Zeno at pagdating doon ay agad nilang nakita ang kanilang mga makakalaban. Ilang saglit pa ay dinala na sila sa lugar kung saan gaganapin ang tagisan ng lakas at dito ay nakita nila ang iba't ibang mga Diyos ng bawat universe. Kaso nang dumating na si Grand Zeno ay bigla itong tinawag ni Goku ng Zenith tapos nilapitan ng walang galang. Agad naman itong sinaway ni Beerus kaso huli na ang lahat dahil nabastusan na kay Goku ang ibang mga Diyos na naroon. Buti na lang ay pinagtanggol ng Grand Minister si Goku at tinawag upang pagsalitain. Dito ay sinabi ni Goku na napakabuti ng 2 Grand Zeno dahil nagsagawa ito ng ganong paligsahan. Nang marinig yun ng 2 Grand Zeno ay natuwa ito at nagpasalamat. Matapos nun ay opisyal ng binuksan ang paligsahan na tinawag na Zeno Expo tapos pinaliwanag na ang mga laban ay walang time limit at matatapos lang kung susuko o hindi na kayang lumaban ng isa. Bukod dun ay pwede ring gumamit ng kahit anong lakas o teknik ang bawat fighter. Kaso nang tanungin kung may premyo ay sinabi ng Grand Minister na wala pero pwedeng patayin ni Grand Zeno ang fighter o wasakin ang universe nito kung hindi ito makapagpapakita ng magandang laban. Ganun pa man ay nagsimula na ang paligsahan at ang unang maghaharap ay si Basil mula sa ika-9 na universe habang ang sa ika-7 naman ay si Majin Buu na mahimbing na natutulog. Buti na lang ay nagawa itong gisingin ni Master Pogi gamit ang chocolate tapos kinumbinse niya ito na makipaglaro kay Basil. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban at ang unang sumugod ay si Basil. Tinawanan ni Basil si Majin Buu dahil napabagsak niya ito ng walang kahirap-hirap. Tuwang-tuwa na tinrashtalk ng Supreme Kai ng kalaban si Majin Buu habang si Basil ay umaataking muli. Pero laking gulat ng lahat nang tumawa lang si Majin Buu tapos sinabi na natutuwa siya sa ginagawa sa kanya ni Basil at dahil doon ay siya naman ang aatake.
Sa gitna ng laban ay sinabi ni Goku at Gohan na may kakaiba sa mga kalaban dahil hindi nila malaman ang tunay na lakas ng mga ito. Ganun pa man ayon kay Goku ay lalo siyang na-excite sa kadahilanang nakatago nga ang lakas ng mga kalaban. Matapos nun ay kinumbinse ni Goku si Basil na ilabas na ang tunay na lakas. Dahil doon ay tinaas na nga nito ang kanyang lakas bago muling sumugod. Pagkatapos umatake ay tumawa na naman si Basil dahil akala niya ay natapos na niya si Majin Buu. Pero muli lang itong napahiya dahil muli lang bumangon si Majin Buu at tumawa. Kaso nang malaman ni Majin Buu na nasugatan ng malubha si Master Pogi, sa mga batong tumalsik nang umatake si Basil ay sobra itong nagalit. Sinubukan na patamaan ni Basil ng energy blast si Majin Buu pero madali lang yun na-deflect nito. Matapos nun sunod-sunod nang umatake si Majin Buu. Tinapon ni Majin Buu si Basil sa labas ng ring kaya inakala nila Goku na panalo na sila. Pero pinaliwanag ng Grand Minister na wala sa kanilang patakaran na matatalo ang fighter na lumabas ng ring kaya sinabi nito na tuloy pa rin ang laban. Kaso bago mag-umpisa ang laban ay pinakain ng Supreme kay si Basil ng pangpalakas na bato. Inireklamo yun ni Beerus pero wala rin yun nagawa dahil ayon sa Grand Minister ay nagustuhan ng dalawang Zino ang biglang paglakas ni Basil kaya pansamantala niya itong papayagan. Pagkatapos nun ay muli nang nag-umpisa ang laban. Sa pangatlong pagkakataon ay inakala na naman ni Basil na natapos na niya si Majin Buu pero mali na naman siya dahil muli lang itong bumangon at gumanti ng atake. Matapos tanggapin ang atake ni Majin Buu ay nanatili pa ring nakatayo si Basil. Ganun pa man nang mawala na ang epekto ng bato ay tuluyan ang bumigay ang katawan nito at bumagsak. Dahil doon ang idineklarang panalo ay si Majin Buu. Pagkatapos nun ay nilunasan na ni Majin Buu ang sugatan na si Master Pogi. Samantala, inayos na ng Grand Minister ang ring para sa susunod na maglalaban at ito ay si Lavender na mula sa ika-9 na universe habang si Gohan naman ang sa ika-7 universe. Cool! I can't wait to see how strong he is! Sa pagsisimula ng laban ay mano-manong santukan ang ginawa ng dalawa. Pero sa kalagitnaan ng laban ay biglang binugahan ng laso ni Lavender sa mukha si Gohan kaya nawala ang paningin nito at tuluyan ang nadihado sa laban. How do you like that? Behold it! Ayon kay Lavender kapag masyado ng maraming lason ang natanggap ni Gohan ay mabubulok ang katawan nito. Dahil doon ay inalok ni Great King Kai ng Magic Bean si Gohan pero mariin itong tumanggi at nakiusap na pabayaan siyang lumaban gamit ang sarili niyang lakas. Dito ay nag-concentrate ng todo si Gohan para maramdaman ang mga gagawing pag-atake ni Lavender. Epektibo ang ginawa ni Gohan at hindi makapaniwala si Lavender kaya nagpatuloy lang ito sa pagsugod. How are you blocking? Ilang saglit pa ay nakaisip ng ibang paraan si Lavender at ito ay ang umatake mula sa itaas. Dahil doon ay muli na naman nitong natatamaan si Gohan. The better he learns to cope with what he's up against. Ganun pa man ay hindi pa rin sumuko si Gohan at gumamit na ng Super Saiyan. Nabilib ang mga Diyos na naroon ng maramdaman ang malaking pagbabago sa lakas ni Gohan. Samantala, mula nang mag-Super Saiyan si Gohan ay nararamdaman na nito si Lavender saan man ito umatake at magpunta. Kaso ayon kay Whis dahil sa pagpapakawalan ni Gohan ng malakas na enerhiya ay napapabilis nito ang pagkalat ng lason. Maya-maya pa ay nangyari na nga ang sinasabi ni Whis at si Gohan na naman ang naging dihado sa laban. Fueled the poison, allowing it to circulate throughout his entire... You won't get away! Kaso imbes na itigil ang paggamit ng kanyang lakas, ay mas lalo pa itong itinaas ni Gohan at umatake ng agresibo. Dahil sa ginawa ni Gohan ay mas lalong bumilis ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Ganun pa man nang muling bumuga ng lason si Lavender ay sinadya niya itong salubungin para madakma ito at maibagsak ng matindi sa lupa.
Matapos nun ay tuluyan ng nawalan ng malay si Lavender, habang si Gohan naman ay nawalan na rin ng malay, nang dahil sa lason. Dahil doon ay tabla ang naging hatol ng Grand Minister sa laban. Agad na pinakain ni Goku si Gohan ng Magic Bean para mawala ang lason, pero pagmulat nito ay ang una nitong ginawa ay humingi ng tawad dahil hindi siya nanalo. Ganun pa man sinabi ni Goku na ayos lang dahil maganda ang ipinakita ni Gohan sa laban. Matapos nun ay nagbigay ng nakakagulat na announcement sa kanila ang Grand Minister. Sinabi nito na ang ikapitong universe ay pangalawa sa may pinakamababang grado sa lahat ng universe, habang ang ikasyam naman ang pinakamababa. Sinabi rin nito na ang tunay na layunin ng gaganaping paligsahan ay para bawasan ang mga universe, at ang prioridad na wasakin ay ang mga may mababang grado. Ngunit dahil mabait si Grand Zeno ay nais nitong bigyan ng pagkakataon ang isa sa mga may mababang grado na mananalo sa paligsahan. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ay muli nang itinuloy ang Xeno Expo. Alright, it's my turn now. Bago mag-umpisa ang laban ay tinawag ni Bergamo si Goku na mababang uri at makasarili. Dahil ayon dito ay si Goku ang nagkumbinsi kay Grand Zeno na magpatupad ng paligsahan na ikasisira ng maraming universe. Sunod ay hiniling nito kay Grand Zeno na baguhin ang desisyon kung matatalo niya si Goku sa laban. Pumayag si Grand Zeno sa gusto ni Bergamo pero pinagbawalan si Goku na sadyang magpatalo. Dahil doon ay karamihan sa mga naroon ay hinihiling na matalo si Goku sa laban. Ganun pa man ay hindi nun naapektuhan si Goku at lumaban pa rin ng seryoso bilang tugon sa sinabi ng Grand Minister. Sa kalagitnaan ng laban ay hinamon ni Bergamo si Goku na patamaan siya ng mga suntok at ginawa nga yun ni Goku. Kaso matapos itong suntukin ng maraming beses ni Goku, ay bigla itong lumaki at mas lumakas. Ayon sa Supreme Kai ng kalaban, ay inaabsorb ni Bergamo ang mga atake, at ginagawa itong pangpalakas. Ganun pa man ay walang pakialam si Goku sa sinabi nito, at patuloy pa rin na sumugod. Dahil sa mga ginawang atake ni Goku ay mas lumaki at lumakas pa si Bergamo pero imbes na tumigil ay mas lalo pa itong inatake ni Goku. Ayon kay Gohan ay gustong palakasin ni Goku si Bergamo para maging mas masaya itong kalabanin. Big you can get! Maya-maya pa ay ginamit na ni Goku ang Super Saiyan Blue at sobrang ikinagulat ito ng lahat. Pero hindi pa doon natapos si Goku dahil mas pinalakas niya pa ang sarili gamit ang Kaioken. Dahil doon ay nagpalakas rin ng sarili si Bergamo at nilabanan ang Calm Wave ni Goku. Natalo ni Goku si Bergamo kaya ang nanalo ay ang ikapitong universe at natuwa sila Zeno sa ipinakitang lakas ni Goku. Kaso dahil sa pagkapanalo ni Goku ay matutuloy ang paligsahan ng lakas. Bago umalis ay sinabi ni Bergamo na ang ibang mga universe sa paligsahan ay gagawin ang lahat para talunin ang ikapitong universe dahil kay Goku. Kaso imbes na matakot sa sinabi ni Bergamo ay lalo pang hinikayat ni Goku ang ibang mga universe na gawin ang lahat para talunin siya. Pagkatapos nun ay pinaliwanag ang mga bagong patakaran sa gaganaping paligsahan ng lakas. Ayon sa Grand Minister, sa paligsahan ay bawal ang lumabas ng ring, gumamit ng ibang sandata, pumatay, at ang lumipad. Sinabi rin nito na ang lahat ng mga fighter ay maglalaban sa ring ng sabay-sabay, sa loob ng 48 minuto. Nang marinig yun nila Beerus ay sumakit ang mga ulo nito dahil alam nila na si Goku ay hindi magaling pagdating sa teamwork. Duda rin ang ibang mga universe na mananalo sila sa ganong sistema. Ilang saglit pa ay lumapit kay Goku ang fighter na mula sa ika-11 universe. Ipinakilala nito ang sarili bilang top at gusto nitong makipaglaban sa kanya si Goku. You're on! You don't look like any more of a challenge than the last guy! Dahil doon ay hiniling ng Supreme Kai ng ika-11 universe sa dalawang Grand Zeno na payagan na maglaban sila Goku at Top. Pinayagan ng dalawang Zeno ang kahilingan ng Supreme Kai kaya naman inihanda na agad ni Goku ang kanyang sarili para sa laban. Bago magsimula ang laban ay sinabi ni Top na si Goku ay masama kaya kailangan niya itong tapusin. Sunod ay gumawa ito ng iba't ibang superhero pose habang nagsasabi ng mga baduy na salita pero sabi ni Gohan ay Aztec daw ito. Pagkatapos nun ay sumugod na si Top. Pinali ni Top ang balikat ni Goku pero nagawa nitong makawala at gumanti ng atake. The righteous wait!
Sa kasamaang palad ay nagawang madakma ni Top si Goku mula sa likod at pigain ito ng buong lakas. Evil cannot. Ganun pa man habang namimilipit sa sakit ay nagawa pa rin ni Goku na ilabas ang kanyang Super Saiyan Blue. Dahil doon ay nagawang makabawi ni Goku. Matapos nun ay naka-recover si Top at nagtuloy-tuloy na ang kanilang laban. Maya-maya pa ay ginamit na ni Goku ang Kami Wave kay Top. Nagawang makaligtas ni Top sa Kami Wave at lalo itong nagalit kay Goku nang makita na nasira ang kanyang superhero uniform. Dahil doon ay itinaas pa ni Top ang kanyang lakas habang si Goku naman ay gumamit na ng Kaioken. Kaso biglang pinatigil ng Grand Minister ang laban dahil ayon dito ay may masasawi kapag nagpatuloy pa ito. Dahil doon ay wala nang nagawa si Goku at kinamayan na lamang si Top bilang respeto pero hindi yun tinanggap ni Top. Bago umalis ay sinabi ni Top na meron pang mas malakas sa kanya at yun ay si Jiren. Masayang sinabi yun ni Goku sa kanyang mga kasama kaso si Beerus ay hindi naging masaya. Dahil ayon dito ay imposibleng matalo ni Goku si Jiren kung kay Top pa lang ay nahihirapan na ito. Matapos nun ay pinakita ng Grand Minister na nagsisimula na ang preparasyon sa darating na paligsahan ng lakas. Sunod ay sinabi nito na gaganapin ang paligsahan sa paglipas ng 2 araw. Pagkatapos nun ay isa-isa nang nag-alisan ang lahat. Pagbalik nila sa planeta ng Supreme Kai ay muli na namang napag-alitan ni Beerus si Goku dahil sa pagiging kalmado nito sa kabila ng kinakaharap nilang problema. Ganun pa man sa huli ay nagkasundo silang lahat na mag-focus na lang sa paggawa ng plano at sa paghahanap ng mga malalakas na mandirigma. I know we can put together a team that can stand up to the entire cosmos. You bet! Pagbalik nila Goku sa Earth ay naaktuhan nilang naghahanda ng pagkain si Chi-Chi habang si Vegeta naman ay naiinip ng naghihintay sa paglabas ng baby nila ni Bulma. Kaso napilitan si Vegeta na umalis dahil kinukulit siya nila Trunks. Me, boys. And weren't you supposed to be getting the baby's crib ready? Samantala, kumakain na sila Goku sa labas at dito ay sinimulan na nila ang pagpaplano sa kung paano sila makakakolekta ng mga fighter. Naisip nila na wala na silang panahon na maghanap sa ibang planeta kaya sa Earth na lamang sila kukuha ng mga fighter at una na sa listahan si Vegeta. Iminungkahi ni Goku na kunin si Monaka pero agad na nagpalusot si Beerus na may sakit si Monaka kaya hindi pwede. Monaka can't come, okay? Dahil doon ang naisip nila ay si Piccolo at Krillin. Kaso medyo alangan sila kay Krillin kaya gumamit muna sila ng image battle para matiyak na kakayanin ni Krillin. Destructogen! Solar? Bagamat natalo si Krillin sa kanilang isip ay tiwala pa rin si Goku na kakayanin nito tapos kinuwento kay Gohan na nakasama niya si Krillin sa pagsasanay. Sunod ay naisip nila na isali rin si Master Buten 18 at 17. Dahil doon ay isa na lamang ang kanilang kailangan pero iminungkahi ni Whis na saka na lamang isipin yun dahil meron pa naman silang oras. Maya-maya pa ay dumating si Vegeta at sinabi nila dito ang lahat kaso nang malaman nito ang araw ng paligsahan ay umurong ito. Pinilit nila itong kumbinsihin kaya nagkaroon ito ng hinala na meron silang tinatago pero nang aamin na sana si Goku ay pinigilan ito ni Beerus. Dahil doon ay sinabi na lang ni Vegeta na kung gusto niyo akong sumali ay himukin niyo si Bulma na mga anak na. Bilang tugon sa sinabi ni Vegeta ay pinuntahan nga ni Whis si Bulma at ginamit dito ang kanyang kapangyarihan para paanakin ito. Tigtas na lumabas ang baby at natuwa si Bulma dahil hindi siya nahirapan sa panganganak. Pagkatapos nun ay pumunta na sila sa labas at isa-isa nilang binuhat ang cute na baby ni Bulma. Kaso nang napaiyak ito ni Master Pogi ay bigla na lang nag-Super Saiyan Blue si Vegeta. Are we under attack? Sunod ay si Yamcha naman ang bumuhat sa baby at umiyak na naman ito kaya nagtodo na naman si Vegeta. Are we under attack? Samantala, pinuntahan na ni Gohan sila Trunks para sabihin na lumabas na ang baby. Dito ay napag-usapan nila kung ano ang mas maganda na maging kapatid, babae ba o lalaki. Ayon kay Trunks ay mas gusto niya na lalaki dahil pwede niya itong makasama sa pagsasanay. Matapos nun ay pinuntahan na nga nila ang baby at dito ay nalaman ni Trunks na ang kapatid niya ay babae kaya nadismaya ito. Ganun pa man ay ipinabuhat ni Bulma kay Trunks ang baby at sinabi na bilang kuya ay dapat mong protektahan ang iyong kapatid.
Sunod ay inutusan ni Bulma si Trunks na ipabuhat naman kay Vegeta ang baby. Habang buhat ni Vegeta ang baby ay pinangalanan na ito ni Bulma ng Bula. Nagmungkahi pa sana si Vegeta ng pangalan kaso hindi na ito pinansin ni Bulma, kawawa. Matapos nun ay nagpaalam na si Goku para puntahan si Krillin. Narinig ni Yamcha ang usapan nila Gohan kaya nalaman nito na may paligsahan. Dahil doon ay umasa ito na iimbitahan siya ni Goku sa team kaya nagmadali itong umuwi para magpa-special. It's not the worst name. Samantala, pinakita si Krillin na ginagawa ang kanyang trabaho bilang pulis. Maya-maya pa ay dumating na sila Goku at kinausap nito si Krillin. Dito ay pinaliwanag nila ang lahat ng tungkol sa paligsahan pero hindi nila sinabi na nakataya ang kapalaran ng kanilang universe. Matapos nun ay inalok na nila sila Krillin at 18 na sumali. Kaso tumanggi si 18 kaya sinabi dito ni Goku na may premyo na 10 milyong zeni. Dahil doon ay pumayag na si 18 habang si Krillin naman ay nais munang subukan ni Gohan sa laban. Pero bago yun ay pumunta muna sila sa isang lugar na angkop para subukan kung madali bang mailabas ng ring si Krillin. Kaso nagsususpecha na si 18 na may tinatago sila kaya pinipilit nito si Goku na umamin. Ganun pa man ay nagpatay mali siya lang si Goku at pinilit na ibaling ang atensyon ni 18 sa laban nila Gohan. Ilang saglit pa ay nagsimula na nga ang laban nila Gohan at Krillin. Sa kalagitnaan ng laban ay gumamit si Krillin ng solar flare na higit na mas malakas sa pangkaraniwan. Dahil doon ay nawala ang paningin ni Gohan at naging madali na kay Krillin na banatan ito. It overwhelmed my senses. Sa huli ay napaalis si Gohan sa ibabaw ng bato kaya naman si Krillin ang nanalo. Maluwag na tinanggap ni Gohan ang kanyang pagkatalo at yumuko bilang simbolo ng paggalang. Matapos nun ay si Goku naman ang naghamon kay Krillin at ginawa nila ang paglalaban sa ibabaw ng building ni Master Pogi. Samantala, hindi sumang-ayon si 18 sa laban dahil nangangamba ito na baka mabugbog lang si Krillin. Kaso hindi pumayag si Krillin na umatras kaya wala nang nagawa si 18 kundi ang suportahan na lang ito. Matapos nun ay nag-umpisa na ang laban at agad na pinaulan na ni Krillin si Goku ng iba't ibang mga atake. Ilang saglit pa ay napilitan na si Goku na gumamit ng Super Saiyan. Pero kamuntikan pa rin itong maisahan ni Krillin. Dahil doon ay gumamit na si Goku ng Super Saiyan Blue. Pero imbes na sumuko ay nilabanan pa ni Krillin si Goku sa palakasan ng Kami Wave. Pero nang malapit ng matalo si Krillin ay nakialam na si 18. Ayon dito ang dapat nilang practicein na laban ay Battle Royale tulad ng sa paligsahan. Kaso nagpasya na si Goku na itigil ang laban dahil ayon dito ay kailangan niya pang pag-aralan ang teamwork. Pagkatapos nun ay tinanong na ni Goku si 18 sa kung saan matatagpuan si 17 pero wala itong malinaw na sagot kaya pinuntahan na lang nila si Dende. Find Android 17? Oh yeah, I forgot about. Habang lumilipad ay humiwalay si Gohan para puntahan si Piccolo pero pag alis nito ay may nakita si Goku na payat na Majin Buu sa malayo. Sa ika-11 universe naman ay nagpatawag ang Supreme Kai doon ng isang pagpupulong para sa mga Supreme Kai. Nais ng ika-11 universe na gumawa ng request para kay Grand Zeno na baguhin ang desisyon nito. Kaso hindi nagkasundo ang mga ito kaya walang nangyari sa pagpupulong. Samantala, pinuntahan ni Goku ang payat na Majin Buu at nakita doon si Master Pogi. Ayon dito ay isinasailalim niya sa isang matinding ensayo si Majin Buu kaya naging payat ito. Matapos nun ay inaya ni Master Pogi si Goku na labanan si Majin Buu bilang ensayo. I state, then you lose the match. Got it? Pumayag si Goku at nilabanan nga nito si Majin Buu. Kaso sa kalagitnaan ng laban ay biglang naging agresibo si Majin Buu kaya nahirapan na dito si Goku. Sa huli ay nagawang mapalabas ni Majin Buu si Goku sa labas ng ring kaya naman si Majin Buu ang nanalo. Pinuri ni Goku si Majin Buu sa ginawa nitong estratehiya para lang mapalabas siya sa ring at nagpasalamat dahil marami siyang natutunan sa kanilang laban. Sunod ay sinabi ni Goku kay Master Pogi na na-recruit na nila sila Krillin at 18. Matapos nun ay nagpaalam na dito si Goku para ipagpatuloy ang paghahanap kay 17. Oh, sleepy booty, night-night! Yeah, well you've been pushed. Samantala, hindi mapalagay si Top dahil nag-aalala ito sa paparating na paligsahan. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang relos nito kaya agad itong sumakay sa spaceship para puntahan ang isang kaguluhan.
Sunod ay pinakita ang mga destroyer na nagpupulong pero hindi imbitado si Beerus dahil alagad nito si Goku na kanilang sinisisi sa naging desisyon ni Grand Zeno. Ganun pa man ay pinagtanggol ni Vados si Goku at sinabi na dapat magpasalamat pa nga sila kay Goku dahil magkakaroon pa ng pag-asa ang isa sa kanila na mga nakatakda na sanang wasakin ni Zeno. Pero kupal pa rin ang iba sa mga destroyer dahil pinagpilitan pa rin na kasalanan ni Goku ang lahat. Matapos nun ay pinakita ang isang halimaw na nanggugulo at kinakalaban ito ng isa sa mga Pride Troopers. Maya-maya pa ay dumating na si Top at tinulungan ang kanyang kasamahan. Matapos nun ay gumawa muna ito ng mga baduy na post bago muling kalabanin ang halimaw. Ganun pa man kahit baduy ay natalo pa rin ito ang halimaw. Pagkatapos nun ay umalis na sila Top para hanapin ang nawawala nilang miyembro na si Jiren. Samantala, sila Champa ay nakapili na ng mga fighter at ito ay ang mga Saiyan kaya kinontak na nito si Kaba. Sunod ay pinakita si Gohan na kausap na si Piccolo. Tumalabas na inaasahan na ni Piccolo ang pagdating ni Gohan kaya agad itong pumayag. Habang si Goku naman ay nakuha na ang lokasyon ni 17 mula kay Dende. Do you want me to show you the way? That'd be awesome, thanks! Dito ay ginamit ni Dende ang kanyang kapangyarihan upang pagalawin ang templo patungo sa kinaroroonan ni 17 na labis na kinamangha ni Goku. Tinanong ni Goku si Dende tungkol sa kalagayan ngayon ni 17 at dito ay nasabi ni Dende na walang dapat ipag-alala si Goku dahil tulad ng nangyari kay 18 ay nabubuhay na ito ng mapayapa. Sabay na kumpirma ni Goku kay Dende na isa ng Park Ranger si 17. Pagkatapos ay na-excite si Goku dahil na-curious siya kung gaano nakalakas si 17 sa mga nagdaang panahon. Sunod ay nabanggit ni Dende kay Goku na may nabalitaan silang isang talented sa pakikipaglaban na bata na nagmula sa isang village. May hinala sila na ito ang reincarnation ng Kid Buu na nakalaban ni Goku noon. Pero hindi nagulat si Goku dito dahil nakahanda na siya sa muling pagbabalik ni Kid Buu. Sunod ay nakarating na sila sa location ni 17, nagpasalamat si Goku dito bago umalis. Counting on you, Goku. Nang makita ni Goku si 17 mula sa malayo ay nakikipaglaban ito sa mga poachers. Nang lapitan niya si 17 ay binati niya ito ngunit hindi kaagad siya nito nakilala pero sinabi nito na pamilyar ang boses niya. Maya-maya ay bumalik ang mga poachers, pinayagan nito si Goku na tumulong pero sinabihan siya nito na siguraduhin lang na wag madadamay ang mga hayop at wag din papatayin ang mga poachers. Mabilis na natalo ang mga poachers pero sinabi ni 17 na muli lamang itong babalik na parang alon sa dagat. Sunod ay pinakita ni 17 ang kanyang pinoprotektahang hayop, sinabi niya na nag-iisang hayop na lamang ito sa buong mundo, ang Menotaurus. Kaso napakabangis nito pero sinabi ni 17 na kahit isa itong halimaw ay deserve nitong mabuhay pagkatapos ay inatake sila nito. Man, that Minotaur... Maya-maya ay nakilala na siya ni 17 sabay at naalala ang nakaraan. Bell, another of the Doctor's creations. Dahil dito ay sinabi na ni Goku ang kanyang pakay at hinamon ito sa isang laban. Let's see what you've got! Habang naglalaban ay pareho nilang sinisikap na wag masira ang paligid para sa mga hayop na nakatira dito. You really know how to hit! Pinakita na ni Goku ang Super Saiyan Blue at napatanong si 17 kung pinaglalaroan mo ba ako dahil bakit ngayon lang ito inilabas ni Goku. Ito ay dahil para hindi masira ang kagubatan, sagot ni Goku. At muling nagpatuloy sa laban sa ibabaw ng ulap. Umatras sa laban si 17 dahil kahit na sinisikap nilang wag madamay ang paligid, ay nadadamay pa rin ito dahil sa lakas ng kanilang enerhiya, at kaagad naman silang nagkaintindihan. Kinagabihan ay kinwento ni 17 kay Goku ang kanyang mga naranasan mula noong muli silang binuhay ng Dragon Ball. Dito ay nalaman ni Goku na meron na itong sariling pamilya, sabay tinanong nito kung ano talaga ang pakay ni Goku sa kanya. Pagkatapos ay pinakita si Beerus na kain tulog lamang ang ginagawa dahil inaasahan nito na mawawasak na ang buong universe. Dito ay pinaliwanag ng buo ni Goku ang kay 17 ang magaganap na tournament ni Grand Zeno.
Ngunit hindi ito pumayag dahil walang maiiwan na magbabantay sa mga hayop laban sa mga poachers. Dahil dito ay nasabi rin ni Goku na wawasakin ng Diyos ang universe na matatalo, ngunit sa kabila nun ay tumanggi pa rin si 17 na sinabing kung mawawasak na ang lahat ay dapat na lamang itong tanggapin. Sabay pinakita ang mga alien poachers na balak atakihin ang Earth. Get a concentration of life forms, including the fabled Minotauros. Ito ay kahit anong panunuhol ni Goku kay 17, ay hindi niya ito mapapayag na sumali sa grupo niya. Hanggang sa may narinig silang sigaw ng hayop sa kagubatan at bigla silang naalarma. Maya-maya pa ay biglang merong dumating na spaceship at nagsagawa ito ng malawakang paghuli ng mga hayop sa kagubatan na labis nilang kinagulat. Sinubukan pa sana nilang sumabay papasok sa loob nito ngunit hindi sila umabot. Hurry! Once they get into outer space, we'll lose them. Dahil doon ay ginamit na lang ni Goku ang instant transmission upang makapasok sa loob nito. Tumambad sa kanila ang napakaraming hayop na nakakulong dito. Sabay sinabi ni 17 na sa tingin niya ay poacher ang mga ito at nanghuhuli ng iba't ibang uri ng hayop sa bawat planeta. Nang magsimula na silang sugurin ng mga alien ay nagpaalala ulit si 17 kay Goku na mag-ingat sa paggamit ng enerhiya dahil baka madamay ang mga hayop sa paligid. Pinakita si 18 at Krillin at parehong nararamdaman nito ang enerhiya ni Goku at 17. Sinabi pa ni 18 na pareho ang dalawa na isip bata dahil dito ay nababahala siya. Pinakita ang poacher boss na tuwang-tuwa dahil sa nahuli nitong kakaibang uri ng hayop, maya-maya pa ay dumating si 17 at kinompranta ito. Tinanong ni 17 kung ano ang pakay mo sa mga hayop at sinagot naman ito ng poacher boss na wala nang iba kundi para sa pera. Dahil ibibenta niya ang sungay ng Minotauros at dahil sa narinig ni 17 ay nagalit ito. Pero bigla itong naglabas ng isang remote sabay nagbanta na papasabugin niya ang spaceship niya kasama sila. Sinabi nito na madadamay ang mga pinakamamahal na alaga ni 17 kapag ginawa niyang pasabugin ang spaceship niya. Dahil dito ay sinabi ni 17 kay Goku na ikamusta na lamang siya sa kanyang pamilya at iligtas ang mga hayop. Sabay tinulak nito palabas ng spaceship ang poacher. Hindi naman pumayag si Goku at sinundan si 17 at inilipat ito sa mundo ni Kaiosama. Dahil dito ay nagalit si Kaiosama ngunit sinabi ni Goku na ayos lang dahil kahit sumabog ito ay matagal na naman ang patay si Kaiosama. Biglang kinontak ni Dende si Goku at dito ay nalaman nila na hindi totoong bomba ang hawak nito. Pagbalik sa Earth ay nakalaya na ang mga hayop at nagpasalamat kay 17 si Jaco dahil nahuli na niya ang matagal ng wanted na poacher. Pagkatapos ay pumayag na si 17 sa alok ni Goku na sumama sa team niya sa gaganaping tournament. Sinabi pa nito na hihilingin niya na magkaroon siya ng higanteng cruise ship para libutin ang buong mundo. Sabay na pag-usapan nila ang mga nangyari sa nakaraan. At dito ay na-realize ni Goku na lahat ng nakalaban niya dati ay kaibigan na niya ngayon. It's not that odd, though. Tien, Piccolo, Vegeta, they all... Krillin. Oh, right. Number 18's your twin sister, and Krillin's are... Samantala, pinakita sila Gohan na kasalukuyang nagsasanay. Dito ay sinabi ni Piccolo kay Gohan na bago pa man siya puntahan nito ay nauna nang bumisita sa kanya si Goku at sinabi ang lahat. Ayon pa kay Piccolo ay nangako siya kay Goku na ibabalik niya ang dating lakas ni Gohan. Kaya naman pagkatapos nilang mag-usap ay agad na silang bumalik sa pagsasanay. Samantala, pinakita si Trunks na pinapalitan ng diaper ang kanyang kapatid na si Bula. Kaso hindi niya ito magawa kaya humingi na siya ng tulong sa kanyang tatay na si Vegeta. Sunod ay pinakita naman sila Krillin at 18 na naglalaban sa kanilang bakuran. Akala tuloy ng mga kapitbahay ay nag-aaway sila. Matapos nun ay muli na namang pinakita sila Gohan na patuloy pa rin na nagsasanay. Dito ay sinabi ni Piccolo ang dahilan kung bakit hindi lumalakas si Gohan at yun ay ang pagpayag nito na lamunin siya ng kanyang emosyon. Walang pagtutol na tinanggap ni Gohan ang payo ni Piccolo at muling nagpatuloy. Sa ika-6 na universe naman ay pinakita si Kaba na papunta sa dati niyang mentor. Pagdating doon ay pinakita niya dito ang Super Saiyan at sobrang nabilib ito. Matapos nun ay sinabi niya dito ang lahat tungkol sa paligsahan at kinumbinsi ito na sumali sa kanyang team. Kaso tumanggi ang kanyang mentor dahil ayon dito ay retired na siya at hindi na kayang lumaban. Ganun pa man ay sinabi nito na pwedeng isali ni Kaba ang kanyang kapatid na si Caulifla.
Caulifla's latent abilities far outclass my own. What? Matapos nun ay muli na namang binalikan ang pagsasanay nila Gohan. Dito ay nagkasundo na ang dalawa na tanggalin na ang mga limitasyon at maglaban na ng totohanan. Kaso sa huli ay natalo pa rin si Gohan dahil ayon kay Piccolo ay hindi ito nagtataglay ng puso ng isang warrior. Ganun pa man ay hindi pa rin sumuko si Gohan at mas lalo pang itinaas ang kanyang lakas sa ibang paraan. Nang makita yun ni Piccolo ay natuwa ito at muling nilabanan si Gohan. Gamit ang bagong lakas ay nagawang maputol ni Gohan ang kamay ni Piccolo kaso dahil doon ay nawala siya sa focus. Sinamantala ni Piccolo ang pagkakataon na yun para muling matalo si Gohan. Ganun pa man ayon kay Piccolo ay hindi yun kasalanan ni Gohan dahil maging si Goku ay nakakagawa rin ng ganong pagkakamali. Kinagabihan ay niluto ni Gohan ang buntot ng dinosaur na natutulog sa Gedli. Tapos sinabi ni Piccolo na ipagpapatuloy nila ang pagsasanay hanggang sa mailabas ni Gohan ang tunay niyang potensyal. Matapos nun ay pinakita si Yamcha na naghihintay pa rin na imbitahan siya ni Goku na sumali sa team. Been here by now? Wait, knowing Goku, he'll just use it. Samantala, habang nagsasanay sila Gohan at Piccolo, ay pinuntahan na ni Goku si Master Buten. Kaso hindi niya ito nakita dahil ayon kay Ulong ay inimbitahan ito ni Ten Shinhan sa kanyang dojo. Dahil doon ay muling umalis si Goku para sundan si Master Buten. Matapos nun ay pinakita si Ten na tinuturuan ang kanyang mga estudyante kung paano magtaas ng lakas. Pero habang abala sila sa loob ay may magandang babae ang dumating at pumasok sa dojo. Nag-enroll ito bilang estudyante kaya sinamahan ito ni Chazu kay Ten. Kaso nagtodong manyak si Master Buten nang makita ito. Matapos nun ay nagpakilala ang babae kay Ten bilang Yurin at sinabi na gusto niyang matuto ng martial arts para gumanda. Dahil dun ay hindi ito tinanggap ni Ten sa kanyang dojo kaso tumutol si Master Buten. Matapos nun ay isinama na ni Master Buten si Yurin para mabigyan ito ng magandang workout. Maya-maya pa ay dumating na si Goku at nalaman nito na aktibo pa rin sa martial arts si Ten kaya inalok niya rin ito na sumali sa paligsahan. Samantala, sa kung saan sa dojo ay for the manyak na si Master Buten kay Yurin. About here. Why of all the nerf? What is wrong with— Pagkatapos matanggalan ng damit sa harapan ni Master Buten ay nagawang makatakas ni Yurin. Dito ay naglabas ito ng mga papel at nilagyan niya ito ng enerhiya. Sunod ay pinakita si Ten na tinatanggihan ang alok ni Goku na sumali sa paligsahan dahil ayon dito ay hindi niya pwedeng iwan ang kanyang mga estudyante. Ilang saglit pa ay naputol ang kanilang usapan dahil sa nagaganap na kaguluhan sa bayan. Pagdating doon ay nakita nila na ang mga estudyante ay kumikilos na parang zombie. Sa ika-6 na universe naman ay pinakita si Caulifla na tinatanggihan ang alok ni Kaba. Ganun pa man ay hindi sumuko si Kaba na kumbinsihin ito at ginamit ang Super Saiyan para kunin ang atensyon ni Caulifla. Samantala, nalaman nila Goku na ang mga papel ang may gawa ng pagbabago sa mga estudyante kaso hindi nila ito matanggal. It's like there's force fields around them. Hey, idiot! Matapos nun ay nagpakita na si Yurin at tinawag silang Bobo. Dito na naalala ni Ten na si Yurin ang batang babae na gustong kumalaban sa kanya sa Crane School. Ayon kay Yurin ay hindi pinansin ni Ten ang kanyang hamon noon kaya sumumpa siya na maghihiganti dito kapag lumaki na siya. Matapos nun ay inutusan ni Master Buten sila Goku na asikasuhin ang mga zombie habang siya naman ang bahala kay Yurin. Dito ay hinarap na ni Master Buten si Yurin at sinabi na tatampalan niya ang masamang espiritu palabas sa katawan nito. Habang si Yurin naman ay sinabi na tatapusin niya si Master Buten kasi bastos ito sabay sugod. Kahit anong gawin ni Yurin ay hindi niya magalusan si Master Buten. Kaso nang makita ni Master Buten ang panty ni Yurin ay nawala ito sa focus kaya nasipa ito sa itlog. Pagbagsak ni Master Buten ay nilagyan rin ito ng papel sa ulo ni Yurin at naging zombie. Nilabanan ni Ten ang Master Buten na zombie pero madali lang siyang napabagsak nito. Matapos nun ay lalo pa itong pinalakas ni Yurin kaya napilitan na si Ten na gamitin ang kanyang sikretong teknik. The Four Witches technique? All right. Sa kasamaang palad ay natalo pa rin si Ten pero buti na lang ay nailigtas ito ni Goku. Dahil sa nangyari ay si Goku naman ang lumaban sa Master Buten na zombie. Well, old man. Maya-maya pa ay may naisip si Goku at tinulungan siya nila Chazo sa pamamagitan ng pagtaas ng palda ni Yurin para masira ang konsentrasyon nito.
Dahil nawala ang proteksyon ng zombie na Master Buten ay tinamaan ito ng Calm Wave ni Goku at tuluyan ng natalo. Matapos nun habang nagdadabog si Yurin ay inalok ito ni Ten na magsanay sa kanyang dojo. Pumayag si Yurin sa alok ni Ten at humingi ito ng pasensya sa lahat ng mga tao sa bayan. Habang si Ten naman ay pumayag na rin sa alok ni Goku dahil ayon dito ay kakailanganin niya ang pera na premyo para maipaayos ang mga nasira ng kanyang mga estudyante. Samantala, nang marinig ni Master Buten na may premyong pera ay sumali na rin ito. Kinagabihan, habang kumakain sa isang kainan sila Goku, ay biglang dumating si Gohan at naghamon ng isang laban. Masayang pumayag sila Goku sa hamon ni Gohan at ang magiging laban ay 2 versus 2. Pagkatapos ng ilang mga salita ay nagsimula na nga ang laban. Naghanda ng malakas na atake si Piccolo kaya sinubukan itong pigilan nila Ten kaso hindi pumayag si Gohan na gawin nila yon. Maya-maya pa ay muling sinubukan ni Ten na pigilan si Piccolo pero hindi na naman siya nagtagumpay. Naituloy ni Piccolo ang teknik at gumawa yun ng napakalaking pagsabog. Ganun pa man ay hindi yun naging sapat para mapinsala sila Goku kaya muli pang sumugod si Gohan. Pagkatapos ng atake ni Gohan ay pinigilan na ni Ten ang laban dahil ayon dito ay masyado ng marami ang napipinsala. Kaso hindi pumayag si Gohan na tumigil at muli pa nitong hinamon si Goku ng isa pang laban. Samantala, pinakita si Gowasu na nahihirapan sa pagpili ng mga fighter. Dahil doon ay ang destroyer na ng kanilang universe ang pumili at puro macho ang pinili nito. Ayon dito ay naniniwala siya na malalaking muscle ang magpapanalo sa kanila. Pagkatapos nun ay pinakita na pumayag si Goku sa paghamon ni Gohan at pareho silang kumain ng magic beans para maibalik ang kanilang lakas. Dito ay sinabi ni Gohan kay Goku na may bago siyang layunin at ito ay ang gumawa ng bagong anyo na hindi pa nagagawa ng kahit na sinong Saiyan. Matapos nun ay nagsimula na ang laban. Maya-maya pa ay gumamit na sila Goku at Gohan ng Calm Wave laban sa isa't isa. Sa sobrang tindi ng laban nila Goku ay naramdaman na rin ito nila Vegeta sa malayo. Dito ay pinilit ni Gohan si Goku na ilabas ang Super Saiyan Blue at ginawa nga yun ni Goku. Kaso napilitan pang gumamit ng Kaioken si Goku dahil nakakaya pa rin siyang mapantayan ni Gohan sa mano-mano. Sa huli ay hindi na kinaya pa ni Gohan ang suntok ni Goku at tuluyan na itong nawala ng malay. Nang magising si Gohan ay agad itong nagpasalamat kay Goku habang humingi naman ito ng pasensya kay Ten. Pagkatapos ay idineklara ni Goku na si Gohan ang gusto niya na maging captain ng kanilang team. Power will be Gohan.